When I am sad and blue, I put my hope in you, Savior, Master, Jesus. When I have lost my way, that's when I kneel and pray, Savior, Master, Jesus. You always help me, show me the way. That's why I call you Savior, Master, Jesus. When my heart's full of grief, you give my soul relief, Savior, Master. Typhoon Noguri is a real monster. These shots taken from the International Space Station show just how big it is. In the last few hours it's been downgraded from a super typhoon, but it's still 400 kilometres wide and packing winds of 240 kilometres per hour. This morning the centre of the storm swept ashore on the southern Japanese island of Okinawa. This wooden building was torn from its foundations and dumped into the middle of the road. But so far the damage has been limited, and most people appear to have heeded government warnings not to go outside. That includes 30,000 US troops who are based. Mga kapuso, sa Barangay Mariblo, dito rin po sa kinalalagyan ko sa lungsod ng Quezon, inabot po hanggang dibdib yung baha. Pero hindi po kinaya nung ganung kalalim na baha na yon na malunod ang diwa ng bayanihan. Ganda! Nakatutok si Ian Cruz. Umabot hanggang dibdib ang baha sa Bernardo Street sa Barangay Mariblo sa Quezon City kaninang umaga. Tubig mula sa umapaw na San Francisco River daw ang dahilan. Tinatayang 50 pamilya ang lumikas. Ang problema, ang Barangay Hall at Daycare Center na evacuation center dapat ng barangay nalubog sa baha. 8,000 residente ang lumikas sa Bataan. Mabilis na tumaas ang tubig sa mga coastal barangay dahil sa pagsabay ng high tide at ang paghagupit ng bagyo. Live mula sa Bataan, may report si Rida Reyes. Rida? Yes, Jessica, hindi nga inasahan ng mga tiga-Bataan ang lakas ng hagupit na dinulot nitong si Bagyong Glenda kanina. Sa malakas na ungol ng hangin at makapal na ulap na bumalot sa kalangitan, tawag pansin ang paparating na Bagyong Glenda sa Bataan kaninang umaga. Lalong di pinaligtas ng hagupit ng bagyo ang mga lugar malapit sa dagat. Alas 11 na ng umaga, ang mata ni Bagyong Glenda ay nandito na ngayon sa Bataan. At kahit pa walang nangyayaring storm surge dito, sa lakas pa lang ng ulan at ng hangin, ang dagat pumantay na sa kalsada. Ramdam na ramdam ang hagupit ni Bagyong Glenda. Meron pa po doon! Meron karamihan po lang dito na! Hindi na pwede, hindi na maabot dun eh. Hindi na po makakarating doon! Gawa ng tuwas na po yung dagat! Sumabay sa high tide ng ragasan ng tubig, dulot ng bagyo kaya mabilis tumaas ang tubig sa mga coastal barangay. Mabuti na lang, halos na ilikas na ang mga residente sa mga evacuation center. Kamusta yung natin nalagay ngayon sa daet sa Camarines Norte? Alam nyo ba na ang taas ng alon doon sa ilang bahagi doon? Umabot hanggang 15 talampakan. Nakatutok doon live si Cara David. Cara. Yes, Mel, kung kagabi, kung natatandaan mo, halos hindi tayo magkarinigan sa lakas ng hangin na humahampas dito sa Camarines Norte. Pero kaninang umaga, yung hagupit ni Bagyong Glenda parang naglaho na parang bula. Bughaw na kalangitan at magandang sikat ng araw na ang sumalubong sa amin. Matinding hangin ang naramdaman kagabi sa Camarines Norte. Mahigit 5 oras hinagupit ng Bagyong Glenda ang probinsya. Pagdating ng umaga, ganito ang pinsalang iniwan ng Bagyong Glenda. Mga nasirang bahay, natumbang poste at nabungal na mga puno. Nasira rin ang maraming pananim tulad ng saging. Wala pang estimated cost of damage ang probinsya.